Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po natin sa araw na to ay tungkol sa 20 taong gulang na binatang si Tanggol. Isang binatang mahilig sa mga adventure. Ngunit sa panghuli na baryo na pupuntahan niya ay may bahagi sa kanyang nakaraan na hindi niya makakalimutan. Kasama ang kanyang kaibigang si Epi ay papasukin nila ang bundok ng Dakiling. Dito niya makikilala ang isang diwatang aagawan niya ng isang makapangyarihang baston. Ano kaya ang magiging kapalit ng kapangasang ginawa ni Tanggol? Magagamit kaya niya ang baston laban sa kakaibang halimaw na nakatira sa kagubatan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang umagaw sa baston ng diwata. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tanggol! Ano ka ba naman? Hindi ka ba talaga titigil sa paglalakwatsa na to? Nung magagawa ko, Epi? Masarap maglibot eh. Kesa naman nasa bahay lang tayo at nakatambay lang. Ang boring nun, tol. Malay mo, may mga bago na naman tayong madiskubre, di ba? Diskubre o disgrasya ang aabuti natin. Hindi mo ba iniisip na delikado ang palagi tayo naglalakbay kung saan-saan? Paano kung masiraan tayo rito sa gitna ng kalsada? Tapos wala pang katao-tao at walang bahay na nakatayo. O di kaya naman may masamang tao tayong makasalubong sa daan. Paano na yun? Relax ka lang, tol. Akong bahala sa'yo. Sanay naman ako magmaneho ng motor eh. At saka, hindi ba't mas exciting yung hindi sigurado kung saan mapapadpad? Isa pa, may kapatid dun si tatay. Sa kanya na muna tayo tutuloy. Ayos yun. Anong sabi mo? Ang ibig mong sabihin, balak mong magtagal tayo sa baryo ng tiyo mo? Pambihira ka naman oo. Nasaan ang exciting doon? Sermon ang aabutin natin, panigurado. Ano ka ba naman, tol? Sabi ko nga sa'yo, akong bahala sa'yo, di ba? Kaya anong inaalala mo? Sermon lang naman yun eh. Pwede mong wag pakinggan. Ay nako, kahit kailan ka talaga Tanggol oh. Padalos-dalos ka kung magdesisyon. Baka yan pang ikapahamak natin eh. Ang dami mo namang inaalala eh. Pwede ba, Epi? Relax ka lang. Paano nga akong magre-relax? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin doon. Kahit kailan talaga, pasaway ka. Baka naman, mas masungit pa sa nanay ko yung tiyo Diego mo doon. Huwag kang mag-alala. Mabait yun. Ay nako, kahit kailan talaga. Nagugulat ako sa'yo, Tanggol. Basta ka na lang nagpasya nang hindi nagsasabi sa akin. Dahil alam ko na hindi ka papayag. Basta. Sinasabi ko sa'yo, huli na to. Pasensya ka na, Epi. Hindi lang talaga mawala sa isip ko yung mga nangyari sa akin nun. Para bang meron akong naiwan na mahalagang bagay sa bundok ng Dakiling. Isa pa, marami raw magagandang tanawin sa lugar na yun eh. Kaya magugustuhan mo rin ang pagpunta doon. Gusto ko rin bisitahin si Tiyo. Magandang pagkakataon yun, di ba? Hindi na nga ako nagpaalam kay nanay eh. Dahil hindi naman ako nun papayagang umalis. Paano ka papayagang umalis, Tanggol? Muntik na tayo mapahamak kahapon. Mabuti na lang talaga at nahawakan kita bago ka pa mahulog sa bangin. Dahil kung hindi, naku po, sigurado ko, baka pinaglalamayan ka lang ngayon at may bulak na sa ilong. Ewan ko ba, tol? Iba kasi ang saya kapag gumagala ako sa kagubatan. Pakiramdam ko, nagagawa ko ang mga gusto ko at malaya ako kahit saan ako magpunta. Ay nako, pambihira ka talagang kaibigan. Kakaiba ka sa lahat. Teka, baka naman meron kang ibang pakay sa gubat na yun ha? Wala, mahilig lang talaga ako sa mga adventure. Masaya naman, di ba?
Oo, masaya ang adventure na hinahanap mo. Pero naisip mo ba na baka magkamali tayo? Hindi natin kabisado ang kagubatan, aba. Alam ko, may iba ka pang dahilan. Dahil umaasa ka na makakahanap ka ng kaharian ng mga diwata. Balak mong patunayan na totoo sila. Tama ba? Tama ka. Isa pa yun sa mga dahilan ko. Dahil talagang totoo sila, tol. Nako. Yan ang wag na wag mong gagawin, Tanggol. Ang gambalain ang mga nananahimik na diwata. Alam mo, naniniwala ako na meron talagang diwata. Pero malupit sila at may kapangyarihang magbigay ng parusa sa taong gumagambala sa kanila. At kapag pinakialaman mo sila, habang sila'y nananahimik, may ibang elemento ang mabubuhay. Parang pelikula yan. Hindi maganda kung wala ang kontrabida. Naiintindihan mo ba, tol? Alam ko naman ang kanilang kakayahan, Epi. Kaya nga ako nagkakaganito, di ba? Para bang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan? Parang gusto kong makakita ng diwata. Maraming tanong sa isip ko. Kung totoo ba o hindi ang mga elementong nagtatago sa kagubatan o kabilang dimensyon ng mundo natin. Kaya totoo o hindi ang mga diwata, hindi ka na bata, Tanggol. Binata ka na at hindi na bagay sa'yo ang maghanap pa ng mga diwata. Paano kung ang mahanap natin, imbis na diwata mga aswang pala o di kaya naman maligno na merong malupit na kapangyarihan na kayang magbigay ng parusa o pumatay? Alalahanin mo ang mga diwata ay merong kakayahan na mangagaw ng katawan ng tao. Ginagamit nila para manatili sa mundo natin. Oo na, Epi. Alam ko ang tungkol sa kakayahan nila. Pero wag na muna natin silang pag-usapan. Wala pa nga tayo sa baryo ni Tio Diego Bahala na magplano. Uunahin ko na muna mga idadahilan ko kay Tio para payagan niya ako manatili sa bahay nila kahit 2 araw lang. Yun na muna ang iisipin ko ngayon. Pambihira naman, oo. Tanggol. Ang ibig mo sabihin, hindi niya alam na darating tayo doon? Oo, tol. Pasensya ka na. Biglaan talaga Hay, anak ng pato talaga, oo. Paano yan, Tanggol? Bakit hindi ka nag-iisip? Patay na tayo talaga nito. Lagot na. Kumalma ka nga muna. Ako ang dapat na mag-alala, hindi ikaw. Diyos ko po naman, Tanggol. Ano kung kakalma? Kasama mo ko. Pambira naman buhay to. Uy, teka, sandali lang, Tanggol. Saglit lang. Huminto ka muna. Tignan mo, may matanda sa gilid ng daan. Parang nahihilo. Sinundan ng tingin ng may 20 taong gulang na binatang si Tanggol ang itinuturo ng kanyang kaibigan na si Epi. Mula sa kanilang sinasakyan na motor, tanaw nila ang nasa unahan ng kanilang daan. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakabaluktot ang katawan. Hawak ang ulo ng 2 nitong mga kamay. Nanginginig ang braso. Ang buhok nito ay mahaba, maputi na tulad ng abo, habang ang balbas ay makapal at magulo. Parang matagal nang hindi naaalagaan ng suklay. Nakasuot ang matanda ng kupas na barong. Maluwag na halos butas-butas dahil sa katagalan. Kupasin din ang suot nitong lumang pantalon. Tila sumasayad sa lupa dahil marumi ang laylayan. Napansin ni Tanggol ang payat na katawan ng matanda. Tila wala itong pamilya. Sa itsura ng matandang lalaki, para bang matagal na itong hindi nakakakain ng sapat. Ang muka ay maputla at pawisan. Nang tumigil ang kanilang sasakyan sa tapat nito, dahan-dahang nag-angat ng muka ang matanda. Tumingin ito sa kanila. Ang mga mata ay medyo nanlilisik, ngunit malabo ang tingin. Parang nahihilo at hinang-hina. Sa tabi nito ay nakalapat sa lupa ang supot na lumang tela, kung saan nakalagay ang ilang pinagsama-samang gamit nito. Halata ang pagkabalisa sa kilos ng matanda. Para bang pinalayas ito o sadyang wala itong tahanan. Oo nga, Epi, no?
Para siyang nangihina. Halika, lapitan natin. Tulungan natin siya. Naunang bumaba ng motor si Epi, habang si Tanggol ay pinihit ang susi ng motor para patayin ang makina. Pumagitna ang katahimikan sa paligid, habang ang maririnig na lamang ay ang impit na daing ng matandang nanginginig sa gutom. Nilapitan nilang dalawa ang matanda. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ang putla po ng mukha nyo ah. Lolo, may maitutulong po ba kami sa inyo? Mga iho, nahihilo lang ako bigla. Parang umiikot ang paligid ko. Wala pa akong kain mula kaninang umaga. Malayo na ang nilalakad ko. Wala akong mahanap na bukal o ilog na pwede kong inuman ng tubig. Naku, buti na lang po talaga at nadaanan ka po namin ni Epi. Epi, may baon ka bang tubig o tinapay dyan? Paano ako makakapagdala ng tinapay eh? Biglaan nga ang alis natin. Pero tubig, meron ako dito. Sige na mga iho, kahit tubig lang. Kanina pa talaga ako nauuhaw. Pasensya na po talaga kayo, Lolo ah. Wala po kaming ibang dala eh, maliban po sa tubig. Biglaan po kasi ang pagbiyahe namin papunta rito. Aalalayan ko na lang po kayo, Lolo. Doon po tayo sa ilalim ng puno para makapagpahinga po kayo ng maayos. Tara na po. Maraming salamat mga iho. Abay kung wala kayo, baka kung ano na ang nangyari sa akin sa daan. Taglit na umalis si Epi. Lumapit ito sa kinaroroonan ng sasakyan. Pagbalik ay may dala na itong plastik na bote, isang mineral na binili nila kanina sa nadaanan nilang tindahan. Heto po ang tubig, Lolo. Uminom po muna kayo. Tinanggap muna ng matanda ang bote na iniaabot ni Epi. Saka naupo ang kanyang kaibigan sa tabi nito. Sunod-sunod ang pag-inom ng tubig ng matanda hanggang sa maubos ang laman nun. Kung gusto niyo po, Lolo, sumabay na rin po kayo sa amin. Isasakay na po namin kayo sa motor. Nako, hindi na kailangan. Sapat na ang tubig para mawala ang sama ng pakiramdam ko. Isa pa, hindi rin naman ako sanay sumakay sa ganyang sasakyan. Baka mamaya mahulog lang ako. Teka, sandali lang. Saan ba ang punta nyo? Sa baryo po ng Dakiling. Sa bahay po ng tiyuhin ko na si Diego. Albularyo po siya na gumagamit po ng santiguar. Aba, kilala ko pala ang tiyo mo, iho. Teka, ano ba pangalan nyo? Ako po si Tanggol. Siya naman po ang kaibigan kong si Epi. Paano nyo nga po pala nakilala ang tiyo Diego ko? Sikat siya sa baryong yon, Tanggol. Dahil mahusay siyang manggagamot, gamit ang santiguar. Pero hindi naman kayo pupunta roon ng walang dahilan, di ba? Magpapagamot din ba kayo? Nako, hindi po kami magpapagamot, Lolo. Balak lang po sana naming magbakasyon ni Epi doon. At gumala paakyat po ng bundok ng Dakiling. Maganda raw po ang tanawin sa lugar na yun at malawak ang kagubatan. Teka, hindi niyo pa pala ako kilala, di ba? Ako nga pala si Lolo Usok. Hindi niyo na itatanong. Taga-ron din ako sa baryo ng Dakiling. Marami ang usap-usapan tungkol sa bundok na yon. Walang sino man ang nangangahas na pasukin yon dahil takot sila sa diwatang nagbabantay doon. Napaunat sa pagkakaupo si Epi, habang si Tanggol naman ay sumeryoso ang anyo. Nakatingin siya sa muka ng matandang nagsasalita at nakabawi na ng lakas. Totoo po ba talaga ang mga diwata, Lolo Usok? Oo naman. Kung hindi sila totoo, bakit merong lumilitaw na mga kwento tungkol sa kanila? Hindi naman mabubuo ang kwento kung walang nakakapagpatunay na totoo sila. Lahat ng mga bagay na ikinikwento ng mga matatanda ay totoo dahil naisulat yon sa mga libro. Pero ang gubat na sinasabi nyo ay isang napakadelikadong lugar na matatagpuan dito. Kaya huwag nyo nang subukang pasukin ang bundok ng Dakiling. Pasensya na po talaga, Lolo Usok ha. Pero may sarili po akong dahilan kung bakit gusto ko pong pumunta ron. Lalo pa ngayon na sinabi nyo na totoo ang mga diwata.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Usok at tumingin sa kabilang direksyon ng paligid. Habang si Epi naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Bumakas sa muka ng kanyang kaibigan ang pag-aalala. Kaya naman, muling nagsalita si Tanggol. "Salamat po Lolo Usok sa mga paalala nyo, pero kailangan na po naming umalis ni Epi. Talaga po bang hindi kayo sasabay sa amin sa sasakyan?" Hindi na kailangan, Tanggol. Kaya ko namang maglakad. Ang mahalaga ay malakas na ulit ang katawan ko. Nawala na rin ang hilo na nararamdaman ko. Maraming salamat. Pagkatapos magpaalam ng magkaibigan kay Lolo Usok, muli silang sumakay sa motor. Bagamat bakas sa kanilang mga muka ang pag-aalala, alam nilang hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa matanda dahil mahirap kung aabutan sila ng pagdilim sa daan. Sa gilid ng daan ay nanatiling nakaupo ang matanda. Nakasandal ito sa puno ng kahoy. Hawak-hawak ang tiyan, ngunit maaliwalas na ang muka. Saglit pang lumingon si Tanggol para tignan si Lolo Usok. Tila bigla siyang nakonsensya dahil iiwan nilang mag-isa ang matanda. Ngunit naramdaman ni Tanggol ang pagtapik ni Epi sa kanyang balikat. Indikasyon na kailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Pinihit ni Tanggol ang susi ng motor. Umugong ang makina at mabilis silang lumayo sa lugar na yon. Tama kayang iniwan natin si Lolo Usok sa gilid ng kalsada? Oo naman. Ginawa naman natin ang lahat para maisama natin siya. Pero siya naman ang tumanggi. Ang mahalaga ay bumalik na ang lakas ng matanda. Isa pa, baka may ibang lakad si Lolo Usok, kaya ayaw niyang sumabay sa atin. Kung sa bagay, nakita ko naman na malakas na ang katawan niya. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi mag-alala. Ako rin naman nag-aalala, kaya lang, wala tayong kinalaman sa buhay niya. Maaaring may ibang dahilan kung bakit mas pinili niyang mag-isa. Pero tol, ang hindi mawala sa isip ko ay ang mga sinabi niya sa atin kanina tungkol sa bundok ng Dakiling. Hindi ba't ang sabi naman niya kwento lang yun ng matatanda? Pero alam mo, Tanggol, pagkatapos na magkwento ng matandang yun sa atin, para bang bigla akong nag-alala sa lugar na pupuntahan natin. Paano kung ang diwatang nagbabantay sa bundok ay masama pala? Sige nga. Kaya nga aalamin natin kung masama ba siya o mabuting diwata Wala namang masama kung susubukan natin. Yun na nga susubukan pa lang natin. Marami ang posibleng mangyari. Hindi ko iniisip yun. Kilala mo ko, Epi. Wala akong inaatrasan. Pambihira ka talaga, Tanggol, Saan mo ba kinukuha ang tapang mong yan, ha? Ako nag-aalala sa'yo Huwag ka na mag-alala sa akin, Tol. Tsaka, huwag muna natin pag-usapan ng tungkol dyan. Malapit na tayo sa baryo ng Dakiling. Kaya kumalma ka na lang muna, okay? Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating nila ang bukana ng baryo. Merong arko ng pangalan ng baryo. Sa pagpasok nila sa loob ng baryo ng Dakiling, tumambad sa kanilang paningin ang isang liblib na pamayanan. Nakatago sa likod ng malalawak na palayan at masukal na kakawyan. Ang mga bahay ay yari sa anahaw at kawayan. Sa gitna ng baryo ay may maliit na simbahan na gawa sa tabla. Ang paligid ay tahimik. Tanging huni lang ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ang hangin ay may dalang amoy ng bagong ani na palay. Natatandaan ni Tanggol ang dati nilang tirahan. Noong 5 taong gulang pa lamang siya, bago sila lumuwas papunta sa Maynila. Walang nagbago sa itsura ng mga bahay. Nawala ang atensyon ni Tanggol sa paligid nang marinig niya ang boses ng kanyang kaibigan na si Epi. Tanggol, ganyan ba talaga mga bahay rito? Tsaka, tignan mo mga tao. Lumabas sila sa kanilang bahay at lahat sila ay nakatayo sa gilid ng mabatong kalsada. Lahat sila nakatingin sa atin. Para bang
Ngayon lang sila nakakita ng tao? Bakit ganon? Talagang ganyan ang mga tao sa lugar na to, Epi. Nabigla sila sa ingay ng makina ng motor natin. Hindi pa kasi sila nakakakita ng ganitong sasakyan. Dahil ang uso rito ay kabayo at kalabaw. Yun ang ginagamit nila bilang sasakyan papuntang bayan. Kaya huwag ka magpapalatang natatakot ka sa kanila. Kasi pagtatawanan kanila. Ako pa talaga ang pagtatawanan nila? Pambihira naman talaga, oo. Tingnan mo ang itsura ng mga damit nila. Parang sako ng bigas. Tao pa ba sila? Naaabot pa ba ng kulog ang baryong to? Puro ka naman kalokohan, Epi. Tumahimik ka nga muna. Baka mamaya marinig ka nila. Ang lakas pa naman ng boses mo. Saka lang tumahimik si Epi habang binabagtas nila ang daan papunta sa bahay ng kanyang tiyo. Natitiyak niyang magugulat si Mang Diego sa bigla niyang pagsulpot sa bahay ng mga ito habang nadadaanan nila sa gilid ng kalsada ang mga tao na nakatingin pa rin sa kanilang motor. Bakas ang pagtataka at labis na paghanga sa kanilang motor. Dahil mabato ang kalsada, mabagal rin ang pag-andar nila. Kaya kitang-kita ni Tanggol ang bakas ng pag-aalala sa anyo ng mga tao. Ang ilang matatanda ay nagbubulungan, parang may kinikimkim na pag-aalinlangan para sa kanila. Samantalang ang mga bata naman ay nagkukubli sa likod ng kanilang mga magulang. Ngunit pasimpleng sumisilip, puno ng kuryosidad ang mga mata. Sa bawat tingin na ibinabato ng mga dakiling, dama ni na Epi at Tanggol ang bigat ng pagiging dayo. Para bang sinasalubong sila ng mga matang nagtatanong. Sa kabila ng katahimikan ng baryo, ramdam ni Tanggol ang ingay ng kaba na nararamdaman ng mga taong nakatingin sa kanila. Ilang bahay pa ang nilampasan nila at sa wakas ay narating nila ang malawak na bakuran ng bahay ni Mang Diego. Itinigil nila ang kanilang sasakyan sa tapat ng tarangkahan. Kaya napansin ni Tanggol ang lalaking nakatayo sa gitna ng bakuran. Seryoso ang anyo ni Mang Diego. Itinigil nito ang pagdidilig ng halaman at nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanilang gawi. Pinatay ni Tanggol ang makina ng kanilang sasakyan. Ngumiti siya ng matamis sa kanyang tiyo na matagal niya nang hindi nakikita. Bumaba sila ng sasakyan at lumapit sa tarangkahan. Hindi tuloy maiwasan ni Epi na hindi mag-alala dahil sa uri ng tingin ni Mang Diego. Tol, lagot, mukhang galit si Mang Diego sa atin. Manahimik ka nga muna. Pabayaan mo akong dumiskarte. Ganyan lang talaga ang mukha ni Chong, parang laging galit. Muling tumingin si Tanggol sa 55 taong gulang niyang tiyo na si Mang Diego habang naglalakad ito papalapit sa kanila. Binuksan ni Mang Diego ang tarangkahan at pinapasok sila sa loob ng bakuran nito. Pagpasok nila sa loob, muli nitong isinara ang tarangkahan. Hindi ito nagsasalita. Tila ba pinakikiramdaman kung sino ang mauunang magsalita. Kaya naman, inabala ni Tanggol ang kanyang sarili sa pagtingin sa paligid. Inilapag ni Mang Diego ang hawak nitong pandilig ng halaman at nauna itong pumasok sa loob ng bahay. Hinarap sila nito at seryoso ang muka na nagsalita. Diretso ang tingin sa muka ni Tanggol. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo rito, Tanggol? At may kasama ka pang kaibigan na taga-ibang lugar. Chong naman, 15 taon tayong di nagkita. Ang lamig naman po ng pakikitungo niyo sa akin. Alam ko mga pinaggagawa mo sa lungsod, Tanggol. Nakakarating sa akin ang pagpapasaway mo sa mga magulang mo. Pero dito ay hindi ka uubra. Ang mabuti pa, bumalik na kayo sa Maynila. Chong naman, pagod pa ako sa biyahe. Hindi naman po kami magtatagal dito eh. Tsaka, ayaw niyo po bang bisitahin ko po kayo? Tigil-tigilan mo nga ako sa kalokohan mo, Tanggol. Mas mapapanatag ang loob ko kung babalik na kayo sa Maynila.
Kahit 2 araw lang po, Chong. Pagbigyan niyo na po ako. Meron lang po talaga akong gustong puntahan. Kung ano man yung gusto mong puntahan, ang mabuti pa, kalimutan mo na. Talaga po bang ganyan kayo makipag-usap? Bihira lang po akong makiusap sa inyo, Chong. Isa pa, kasama ko po ang kaibigan ko si Epi. Kaibigan ka ba talaga niya? Kung kaibigan mo siya, hindi mo siya dadalhin dito. Alam mo bang hindi matatawag na kaibigan ang taong naghahangad ng ikakapahamak niya? Hindi ko po kayo naiintindihan, Chong eh. Akala ko po matutuwa kayo kapag pumunta ako rito. Pero nagkamali pala ako. Mas mabuti pa siguro sa ibang tao na lang ako tumuloy. Kung hindi nyo kami matatanggap, aalis na lang po kami ni Epi. At sa ibang bahay na lang po kami tituloy. Sige ho. Hanggang ngayon pala, pinapairal mo pa rin ang katigasan ng ulo mo. Wala kang pakialam sa buhay ng kasama mo. May pakialam po ako sa buhay ng kaibigan ko, Chong. Kaya nga po nandito ako eh. Dahil ang buong akala ko po, kayo makakatulong sa amin. Tol, wag na kasi tayong tumuloy. Umuwi na lang tayo pabalik sa Maynila. Tara na. Hindi tayo uuwi, Tol. Nandito na rin lang naman tayo. Ituloy na natin to. Huwag mong pansinin ang sinasabi ni Tiyo sa atin. Kaya sige, umalis na tayo rito. Hahanap na lang tayo ng ibang bahay na matutuluyan. Akma na sanang tatalikod sina Epi at Tanggol nang marinig ng binata ang malalim na pagbuntong hininga ni Mandiego. Sige na, huwag na kayong umalis. Payag na ako na dito na muna kayo tumuloy. Kung napipilitan lang po kayo, Chong, salamat na lang po. Hindi ako napipilitan. Konsensya ko ang kalaban ko. Dahil sa oras na merong mangyaring masama sa inyo, baka ako pa ang masisi nyo. Ginagawa ko to, hindi dahil pumapayag ako sa gusto mo, Tanggol, kundi ginagawa ko to para sa kaligtasan nyo. Marami pong salamat, Mang Diego. Pasensya na rin po kayo sa kaibigan ko. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Labas ka sa usapan namin. Sige na, maupo na muna kayo at may aasikasuhin lamang ako sa labas. Pagtapos magsalita ni Mandiego, ay tumalikod na ito sa kanila. Nasundan na lamang ng tingin ni Tanggol ang papalabas na tiyuhin, kaya napansin niya sa labas ang malaking hawla ng ibon. Ngunit hindi isang ibon ang nakakulong, kundi isang napakagandang paru-paro. Kulay itim yun na merong bilog na batik na berde. Maganda sa paningin at parang nakakaakit titigan. Napansin din yun ni Epi at humanga rin ito sa magandang itsura ng paru-paro. Habang sa labas ay muling dinampot ni Mandiego ang pandilig sa mga halamang gamot na nakatanim sa bakuran nito. Pagkatapos ay muli itong pumasok sa loob ng bahay. Sakto naman ng paglabas ng asawa nito na si Aling Mercy. Nanggaling ang ginang sa loob ng kusina. Nagulat ito nang makita si Tanggol. May hawak ang babae na isang lusa o aluminum na plato para kay Mandiego. Kaya naman napansin agad ni Tanggol ang panginginig ng kamay ng kanyang tiya. Pati na ang pagbakas ng takot sa mukha nito. Mas lalong lumakas ang hinala ni Tanggol na merong itinatago sa kanya ang mag-asawa. Kaya siguro hindi siya halos matanggap ni Mang Diego para manatili sa bahay nito. Dala ng matinding emosyon ni Aling Mercy, muntik nitong mabitiwan ang lusang plato na ginagamit ni Mang Diego sa pagsasagawa ng ritual na santigwar. Ang santigwar ay ginagamitan ng kandilang itim at langis na may kakaibang mga sangkap. Kapag itinapat ang lusang plato sa usok ng kulay itim na kandila, kasabay ng tahimik na pag-uusal ng orasyon, nagkakaroon ng hugis ang usok na didikit sa plato. Dahil doon, malalaman ni Mandiego kung anong uri ng nilalang ang naglalaro sa katawan ng pasyenteng magpapagamot dito. Maupo na muna kayong dalawa. Akala siguro ni Mercy, mga pasyente ko kayo rito. Sumulyap si Mang Diego sa gawi nang natitigilan na si Aling Mercy.
Para bang biglang naramdaman ni Tanggol ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Kakaiba ang tinginan ng mga ito. Sige na, Mercy. Itimpla mo na lang kami ng kape. Iwan mo na kami rito. May pag-uusapan lang kami. Tango na lamang ang itinugon ni Aling Mercy bago ito pumasok sa loob ng kusina. Kaya naman, naupo na rin si Mang Diego at humarap sa kanila. Salamat po, Chong. Alam ko naman po na hindi niyo po ako matitiis eh. Huwag kang magpasalamat sa akin, Tanggol. Dahil ang totoo ay tutol ako sa pagparito mo. Ngunit wala naman na akong magagawa. Dahil kilala ko ang ugali mo. Kapag meron kang gustong gawin, yun ang sinusunod mo. Pero tandaan mo, ginusto mo yan. At hindi ako nagkulang sa'yo. Alam ko kung bakit ka nandito. Balak mong puntahan ang bundok ng Dakiling. Ano po bang meron sa bundok ng Dakiling? Bakit po kayo nagkakaganyan? Tutal, buo na ang desisyon mo. Wala nang saysay kung sasagutin ko pa mga tanong mo, Tanggol. Kahit malaman mo pa kung bakit delikadong pumunta sa bundok ng Dakiling, hindi na rin kita pipigilan. Bahala ka sa buhay mo. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Mang Diego. Bukas na bukas din po ay uuwi na po kami sa Maynila. Tumigil ka nga, Epi. Akala ko ba'y nag-usap na tayo tungkol dyan? Hindi ako uuwi. 2 araw lang ang hinihiling ko. Hindi ako uuwi nang hindi ako nakakapunta sa bundok ng Dakiling. Pabayaan mo siya, Epi. Bahala siya kung ano mangyari sa kanya sa pagpunta niya sa bundok ng Dakiling. Chong, buo na po talaga ang pasya ko. Walang mangyayaring masama sa akin doon. May gusto lang po akong patunayan. At kahit hindi niyo po ako tulungan, tutuloy pa rin po ako sa pagpunta ron. Bahala ka sa buhay mo. Huwag ka magsalita ng tapos. Hindi mo kabisado ang lugar na yon. Kaya hindi mo masasabi kung ano ang mangyayari sa iron. Hindi mo alam kung ano ang mga nilalang na nagtatago sa bundok na yon. Diyos ko, kung ganun po may mga nilalang na nagtatago sa bundok ng Dakiling. Oo, isang mabangis na halimaw. Huwag na po kayong gumawa ng kwento para lamang matakot kami ni Epi. Habang pinipigilan niyo ako, mas lalo ko lang gustong pumunta ron, Chong. Tanggol, makinig ka kay Mang Diego. Sinasabi niya na delikado ang pagpunta ron. Bakit kailangan mo pa rin tumuloy? Hindi ka ba talaga nag-aalala sa buhay mo? Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Kilala mo ako, Epi. Kapag ginusto ko, walang makakapigil sa akin. Hindi maitago ni Mang Diego ang galit para kay Tanggol. Pumasok ito sa loob ng silid nito at paglabas ay meron itong dalang maliit na baul na kasing lapad ng palad ni Tanggol. Tutal, ayaw mo rin lang naman magpapigil. Ang mabuti pa, ibalik ko na lang to sa'yo. Isang kompas na ibinigay sa'yo ng Chinong napadpad sa baryong ito. Malaki ang may tutulong nito sa pagpunta mo sa gubat. Ngunit sa isang kondisyon, 2 araw ka lamang dito at uuwi ka na sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Tanggol? Sunod-sunod na pagtango ang itinugon ni Tanggol sa sinabi ng tiyuhin niya na si Mang Diego, habang ang kanyang paningin ay nakatuon lang sa baul na hawak ni Mang Diego. Iniabot nito ang baul kay Tanggol habang si Epi ay hindi na nagsalita sa labis na pagkadismaya sa kaibigan. Halatang napipilitan lamang si Mang Diego dahil halos ayaw nitong ibigay ang baul. Pero dahil kakaiba talaga si Tanggol sa pagpapasya at kakulitan nito, napilitan si Mang Diego na payagan na lamang si Tanggol. Hindi kita masasamahan sa gubat dahil bawal sa akin ang pumunta ron bilang isang albularyong biyasa sa Santiguar. Makakasagap ako ng masasamang enerhiya dala ng mga nilalang na nakatira doon. Kunin mo tong kompas. Magagamit mo to para hindi ka maligaw. Alam mo naman kung paano gamitin yan, di ba? Kinuha ni Tanggol ang baul at binuksan yun. Tumambad sa kanyang paningin ang isang lumang bilog na kompas. Ito ang saksi sa mahabang paglalakbay ng manlalayag na Chinong tinulungan niya noon bago to nakabalik sa bansa nito. Nahaplos ni Tanggol ang salamin nitong takip.
bahagyang may gasgas yun. Ngunit sa ilalim ay malinaw pa rin na nakikita ang karayom na laging nakaturo sa hilaga. Ang paligid ay may guhit ng 4 na pangunahing direksyon. Kasunod ang mas maliliit na marka para sa iba pang direksyon na nakabatay sa bawat hakbang ng tao na may dala ng kompas. Ang bawat pag-ikot ng karayom, malalaman niya ang daan, pauwi at papunta sa lugar na nais niyang puntahan. Itinuro yun ng Chino na nakilala niya kung paanong gamitin ang kompas. Ang kompas din ang nagligtas sa kanya nang minsan siyang naligaw sa gubat at kinuha ng engkantong nakalaro niya. Yun ang bahagi ng kanyang alaala na pilit niyang kinakalimutan. Pero ngayon, malaki na ang ipinagbago ng bundok. Hindi alam ng kanyang pamilya ang totoong mga nangyari sa kanila ng Chino na nailigtas niya. Tanging siya lamang ang nakakaalam sa mahiwagang daigdig na napuntahan nila. Ang ibang mga alaala ay hindi niya na maalala pa. At yun ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa bundok ng Dakiling. Napakaganda naman ang kompas na yan, Tanggol. Sa akin ang kompas na to, Epi. Kaya alam ko kung paanong gamitin to. Patawarin niyo po ako, Chong. Gusto ko lang po talagang bumalik sa gubat. Malaki na po ako. At kaya ko na pong ipagtanggol ang sarili ko. Kahit hindi ako pumayag, wala naman akong magagawa. Kapag nakapagdesisyon ka na, ang magagawa ko na lamang ay pabayaan kang manatili sa bahay ng 2 araw. Kesa naman, lumipat ka pa ng ibang matutuluyan. Habang nag-uusap, ay bumalik naman si Aling Mercy. Dala ang mainit na kape na nakalagay sa tasa. Naiilang si Tanggol sa madalas na pagtitig ni Aling Mercy sa kanyang muka habang napapasulyap ito kay Mandiego. Nahuli naman niyang napapailing ang kanyang tiyo. Dinampot niya ang baso na ipinatong ni Aling Mercy sa ibabaw ng lamesa. Humigop siya ng konti, saka isinuot sa leeg ang kompas na may bilog na palawit. Para siyang bumalik sa nakaraan nung bata pa siya, habang si Epi naman ay tahimik na humihigop ng kape at nakamasid din sa nangyayari sa paligid. Walang inaksayang oras si Tanggol. 2 araw lang ang palugit na ibinigay sa kanya ni Mang Diego, kaya kahit alanganing oras na, umalis pa rin sila ni Epi papunta sa bundok ng Dakiling. Habang tinatahak nila ang daan, ay panayan tingin ni Tanggol sa kanyang hawak na kompas. Natatandaan niya ang tungkol sa kwento ng matatanda noon sa baryo. Ang lagusan daw papunta sa daigdig ng mga diwata ay isang kakaibang talon na may malakas na pagbagsak ng tubig sa bato. Doon daw madalas na nagpapakita ang diwatang nangangalaga sa kalikasan. Madalas din na pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa baston. Hawak daw yun ng isang pinakamalakas na diwata. Nagtataglay raw yun ng malakas na kapangyarihan, kaya balak niyang kunin ang baston sa diwatang may hawak nun. Ngunit mapanganib daw ang pagkuha sa baston ng diwata dahil maaaring buhay raw ang magiging kapalit. Tanggol, wag na kaya tayong tumuloy. Natatakot na ako sa lugar na to. Ang kapal ng halamang gubat. Masukal at maraming sanga ng puno ang nakaharang sa dinaraanan natin. Tapos pakiramdam ko, parang merong nakatingin sa atin palagi. Pambihira naman. Ngayon ka pa ba matatakot? Matagal na nating ginagawa to ah. Yun na nga matagal na nating ginagawa to. Pero ngayon lamang ako natakot ng ganito. Iba talaga to, tol. Huwag na nating ituloy. Huwag mo kasing isipin ang mga sinabi sa'yo ni Tio Diego kanina. Wala naman talaga silang alam sa lugar na to eh. Tinatakot lamang nila ako para hindi ako pumunta sa gubat na to. Makita ko lang ang nag-iisang talon sa gubat na to. Pwede na tayong umuwi. Habang naglalakad sina Epi at Tanggol sa makipot na daan,
patungo sa gitna ng kagubatan. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw ng isang babae. Humihingi iyon ng tulong, kaya't napatigil sila sa paglalakad. Saglit nilang pinakinggan ang boses ng babae. Nalaman nila na nagmumula yun sa madilim na bahagi ng kakawyan, habang ang lagaslas at patak ng tubig ay sumasabay sa pagsigaw ng babae. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Tanggol dahil hindi siya maaaring magkamali. Yun ang nag-iisang talon sa gubat. Doon din nakatutok ang karayom ng kanyang kompas. Napatitig si Tanggol sa kanyang kaibigan. Bakas din ang pag-aalala sa mukha nito. Muling naulit ang sigaw ng isang babae. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Sigaw ng babae na puno ng pagod at panginginig. Parang nalulunod. Dahil doon, mabilis nilang nilapitan ang pinagmumulan ng ingay. Tumambad sa kanilang paningin ang babaeng nakabistida ng kulay puti. Lulubog lilitaw ito sa tubig habang nakataas ang dalawang kamay. Habol ang hininga at namumutla. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tanggol. Mabilis siyang tumalon sa tubig. Iniligtas niya ang babaeng nalulunod. Si Epi naman ang nag-abot ng sanga ng puno para hilahin sila sa gilid ng talon. Ramdam na ramdam ni Tanggol ang mabilis na tibok ng puso ng babae. Takot at nanginginig ang katawan nito. Nang makarating sila sa gilid ng talon, ay saka siya nagtanong sa babae. Ayos ka lang ba, miss? Ayos lang ako. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Bakit ka ba naligo rito na mag-isa? Hindi ka naman pala marunong lumangoy. Marunong akong lumangoy. Kaya lang pinulikatan pa ako. Tanggol, ayos na yata siya. Pwede na tayong umalis. Mukhang nagmamadali kayo ng kasama mo ah. Oo pero dahil nakita na namin ang talon, kailangan na naming umuwi. Malapit lang ba ang bahay mo rito? Naku, malayo pa ang bahay ko rito. Hinahanap ko rin ng talon dahil bala ko maligo rito. Lumusong ako. Hindi ko naman nakalain na mangyayari to sa akin. Tanggol, tara na sabi. Bakit ba, Epi? Sandali lang. Nag-uusap pa kami Ako nga pala si Corazon. Tanggol pala ang pangalan mo. Salamat at iniligtas mo ko. Ganon din sa'yo, Epi. Mukhang hindi kayo taga rito ah. Tama ka, hindi nga kami taga rito. Pero dito ako'y sinilang at tumira sa loob ng 5 taon. Nagbabakasyon lang kami rito, Corazon. Sige na, kailangan na naming umalis. Huwag ka nang lumusong sa tubig ha. Oo, salamat ulit ha. Sinulyapan ni Tanggol ang talon. Sa isip niya ay babalik siya sa lugar na yon nang wala siyang kasama para magawa niya ang binabalak niya. Tumayo siya at nagpaalam sa babae. Para bang nakita niya na ang babaeng yon. Hindi niya lamang maalala kung saan niya ito nakilala. Napansin niya na wala man lang peklat sa katawan ng dalaga. Isa pa naman yun sa mga gusto niya sa isang babae. Kaya lang, dahil sa pagmamadali ni Epi para umuwi, hindi niya na nakausap ng matagal si Corazon. Iniwan nila itong nakaupo sa damuhan habang habol sila ng tingin nito. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mainis sa kanyang kaibigan. Pambihira ka naman talaga, Tol. Bakit ba nagmamadali ka kanina? Hindi mo nakitang ang ganda-ganda ni Corazon? Ikaw ang pambihira, Tanggol. Tigilan mo ko. Aba, saan ka ba naman makakakita ng ganong kagandang babae sa gitna ng kagubatan? Iba ang kutob ko sa kanya. Mabigat ang loob ko kay Corazon. Baka isa siyang diwata na nagpapanggap na mabait. Pero ang totoo, inaakit ka na pala niya para gawing alipin, di ba? Talagang magpapaalipin ako sa kanya, Tol. Dahil sobrang ganda niya. Tanggol, paano kung nagpapanggap lang siya na maganda? Yung pala, isa pala siyang matandang hukluban. Tumigil ka na nga, Epi. Para kang sira eh. Halika na.
umalis na tayo rito. Sa susunod, hindi na talaga kita isasama. Nasisira lang ang plano ko sa'yo eh. Talagang hindi na ako sasama sa'yo. Bahala ka na mapahamak dito. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi na pinakinggan ni Tanggol ang iba pang sasabihin ni Epi. Iniwan niya ito sa daan. Naramdaman niya na sumunod ito sa kanya habang tinatahak nila ang daan. Abala pa rin ang isip ni Tanggol. Magmula nang magkita sila ng dalaga ay tila nakaramdam siya ng kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Bakas din sa kanyang muka ang gaan ng loob pagkatapos niyang matagpuan ng talon at malampasan ang mahirap na pag-akyat sa bundok. Ramdam ni Tanggol ang malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa paligid, kasabay ng amoy ng mga tuyong dahon at damo. Sa kanan nila ay naririnig nila ang agos ng maliit na sapa, samantalang sa malayo ay tanaw na nila ang mga bubong ng bahay sa baryo na unti-unting lumilitaw habang lumalapit sila. Malapit nang dumilim ang paligid, ang langit ay nagkukulay kahil na, hudyat ng papalubog na araw. Si Tanggol, bagamat pagod, ay patuloy na nagbibiro kay Epi upang gumaan ang kanilang paglalakad. Samantalang si Epi ay tahimik, pinagmamasdan ng tanawin at iniisip ang kanilang karanasan sa bundok. Sa bawat hakbang ng kanilang mga paa, unti-unting humuhupa ang bigat ng kanilang pakiramdam at napapalitan ng pananabik na muling marating ang tahanan. At nang sa wakas ay sumalubong sa kanila ang ilaw sa baryo at ang mababangis na alingawngaw ng mga aso. Ang kanilang pagod na katawan ay sabik nang magpahinga. Nadatnan nilang dalawa na hinihintay sila ni Mandiego sa pintuan. May hawak itong lumang gasera na inilalagay nito sa tapat ng pinto. Paglapit ng dalawang magkaibigan na sina Epi at Tanggol, ay agad na nagtanong si Mandiego. Kumusta ang lakad nyo? Mabuti naman at hindi kayo nagpaabot ng dilim sa daan. Natagpuan ko na po ang talon, Chong. Kaya lang, hindi po kami nagtagal dahil merong ibang tao na naroon sa lugar na yun eh. Ano? Ibang tao ba ka mo? Teka, abay wala naman nakatira sa lugar na yun ah. Totoo po ang sinabi ni Tanggol, Mandiego. Kitang-kita po namin ang magandang babae na iniligtas ni Tanggol mula sa muntik ng pagkalunod sa talon. Diyos ko, yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo eh. Walang taong nakatira sa lugar na yun. Sigurado ko na nililin lang kayo ng mga diwatang nakatira sa gubat na yun. Sumulyap si Mandiego sa hawla ng ibon. Kitang-kita nila ang pagwawala ng paru-paro sa loob ng kulungan. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Tanggol. Nagtataka siya sa hindi mapakaling paglipad ng paru-paro. Bilisan nyo! Pumasok kayo sa loob ng bahay. Magmadali kayo! Halos itulak ni Mandiego si Tanggol papasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi maipaliwanag ni Tanggol kung bakit gano'n na lamang ang takot na nakita niya sa muka ng tsuhi niya na si Mandiego. Maya-maya pa ay napansin niyang lumabas ito ng bakuran. Tumayo ito sa tapat ng hawla at ipinasok ang kamay sa siwang ng dingding ng kulungan. Saka lamang tumigil sa paglipad ang paru-parong naroon. Kaya naman, hindi na napigilan ni Epi ang hindi magtanong kay Tanggol. Nahihiwagaan rin ito sa kinikilos ng paru-paro sa loob ng kulungan. Sagutin mo ko, Tanggol. Ano ba nangyayari doon sa paru-paro? Ganon din kay Mandiego. Bakit pakiramdam ko ang lugar na to ay kakaiba sa lahat ng mga baryo na napuntahan natin dati? Patawarin mo ko, Epi. Hindi ko sinabi sa'yo. Nakakaiba talaga ang lugar na to. Ang totoong dahilan kung bakit ako nagpunta rito ay para balikan ang mga nangyari sa akin noon. Naging biktima ako ng mga diwata. Kinuha nila ako, kasama ng lalaking Chino. Nakarating kami sa mundo ng mga diwata. Bukod doon, wala na akong ibang maalala pa.
At yun din ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Tanggol? Pambihira ka! Akala ko ba magkaibigan tayo? Sana pala di na lang ako sumama sa'yo. Paano kung muli kang kunin ng diwata? O di kaya naman, ay kunin ka ng mga kaaway nila para gamitin ang katawan mo laban sa mga diwata. Alam mo ang tungkol sa kwento ng masasamang elemento na naglalaban para lamang sa kapangyarihan. Kaya nga naisip ko na hindi na kita isasama sa muling pagbabalik ko bukas ng umaga sa talon. Dahil ayoko mapahama ka. Hindi na ako makakapayag na bumalik ka pa ron, Tanggol. Maawa ka naman sa mga taong nag-aalala para sa'yo. Hindi kita sasang-ayunan sa mga binabalak mo, maniwala ka. Pero Epi, may gusto lang naman akong makuha. Kung ano man yan, tigilan mo na to, Tanggol. Hindi na nakakatuwa mga pinaggagawa mo eh. Talagang hindi na nakakatuwa. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mandiego sa loob ng bahay. Galit na galit ang mga mata nito na tumingin ng diretsyo sa muka ni Tanggol. Matagal nang walang gumagambala sa bundok ng Dakiling, lalo na sa kagubatan. Walang nakatira sa lugar na yon at sa unang pagkakataon, muling nagpakita sa iyo, Tanggol, ang isang nilalang na hindi mo dapat ginambala. Dala ng matinding emosyon na nararamdaman ni Tanggol, napatayo siya at napagtaasan niya ng boses si Mandiego. Ano po ba kasing meron sa gubat na yun, Chong? Kung hindi kayo naglilihim sa akin, hindi po ako magkakaganito. Kayo lamang ang nagdesisyon na ilayo ko sa lugar na to, kahit tutulong kalooban ko. Dahil nag-aalala kami sa'yo, hindi mo ba naiintindihan yon? Iniintindi ko naman po kayo, Chong eh. Pero kahit saan ako magpunta, palagi ko naaalala ang gubat na napuntaan ko noon. Kaya hindi niyo po ako mapipigilan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang kasagutan sa mga tanong ko. Huwag mo nang gawin, Tanggol. Baka naman nabighani ka na kay Corazon. Teka, sinong Corazon? Siya po yung babaeng iniligtas ni Tanggol mula sa pagkakalunod sa talon. Diyos ko, ito na ang sinasabi ko. Wala ng Corazon na nakatira sa gubat. Dahil ang Corazon na kilala namin ay matagal ng patay. Kaya imposibleng may iba pang pangalan ng babae ang nakatira sa lugar na yon. Maniwala ka, Tanggol. Mapapahamak ka. Layuan mo siya. Hindi siya totoong tao. Gagawin ko po kung anong gusto ko. At sa pagkakataong ito, hindi niyo na po ako mapipigilan. Sige po, magpapahinga na muna ako. Tanggol! Tanggol, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Tanggol! Diretso ang pasok ni Tanggol sa dati niyang silid. Iniwan niya si Epi habang kausap si Mandiego. Masama ang loob niya at hindi niya hahayaan na muli siyang mabigo sa paghahanap sa diwata na matagal niya nang gustong makausap. Hindi na malaya ni Tanggol kung anong oras pumasok sa kanilang silid si Epi. Basta, nagising na lamang siya. Nakatabi niya na ito sa higaan. Dahan-dahan siyang bumaba sa katre at naglakad palabas ng kanyang silid. Nakita niyang nakaupo si Aling Mercy sa upuan paharap sa lamesa. Nahuli niyang pinag-uusapan siya ng mga ito, ngunit hindi niya pinansin ang dalawa. Diretso siyang kumuha ng tasa para magtimpla ng kape. Wala siyang balak na makipagtalo sa mga ito, kaya naman lumabas siya ng balkonahe at inabala ang sarili sa pagtingin sa paligid. Maya-maya pa ay narinig niya ang yabag ng paa papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tanggol, pwede ba tayong mag-usap? Nilingon ni Tanggol ang pinagmulan ng boses. Nakita niya ang nakatayong si Mang Diego. Naupo ito sa kanyang tabi at bumuntong hininga. Alam kong buo na ang pasya mo at hindi ko na yun mababago pa. Kung yan na talaga makapagpapatahimik sa kalooban mo, sige, bumalik ka sa gubat. Kung gusto mo makakita ng diwata, huwag ka magsama ng ibang tao. Ang kailangan lang ay ikaw ang pupunta roon. Dalin mo ang kompas sapagkat hindi ka maliligaw kung dala mo yon.
Hindi na po ako maliligaw dahil natagpuan ko na po ang talon. Ang talon, kung saan ka namin natagpuan na walang malay noon, ay hindi isang ordinaryong talon. Napaunat sa pagkakaupo si Tanggol. Seryoso siyang tumingin sa muka ni Mandiego. Ang kompas na hawak mo ang magtuturo sa lugar kung saan matatagpuan ang mahiwagang talon. Nagpapalipat-lipat ang magandang talon, depende sa uri ng panahon. Dahil yun ang lagusan, papunta sa kabilang daigdig. Ang nakita mong talon kahapon ay hindi talon na pag-aari ng diwata. Ginamit ng masamang elemento ang kanyang kapangyarihan para linlangin ang paningin mo. Kaya mag-iingat ka, Tanggol. Kung nakikita mo ang paru-paro na nasa kulungan ng mga ibon, yan ay hindi rin ordinaryong paru-paro. Ano pong ibig mong sabihin, Chong? Alaga yan ng pinakamalakas na aswang sa baryo. Isang uri ng sigbid na inuutusang pumatay ng mga taong napapadpad sa gubat na yon. Kaya nga nag-aalala ako sa'yo. Dahil mapanganib ang gubat, marami na ang namatay sa lugar na yon. Ang paru-paro na yan, kapag sumapit ang bilog na buwan, makikita mo kung anong klaseng nilalang ang nagkukubli sa maganda niyang anyo at nakakaakit na kulay. Sinasabi niyo bang kampo ng kadiliman ng paru-paro na nasa kulungan? Tama ka, Tanggol. Kaya sana, magbago pa ang isip mo. Makuha ko lamang ang gusto ko, Chong. Hindi na po ako mananatili rito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tanggol bago muling sumulyap sa labas ng bahay ng kanyang tiyo. Pagkatapos nilang mag-usap ay hindi na siya nagpaalam sa kanyang kaibigan. Tahimik na umalis si Tanggol papunta sa gubat upang hanapin ang tunay na talon. Subalit lumipas na ang isang oras sa kanyang paghanap ay wala pa rin siyang naririnig na lagaslas ng tubig. Butil-butil na rin ang pawis sa kanyang noo habang patuloy na nagpapalinga-linga sa paligid. Muli niyang sinulyapan ang hawak niyang kompas. Tinahak niya ang daan papunta sa direksyong itinuturo ng karayom. Totoo nga ang sinabi ni Tio Diego. Walang talon sa bahaging to. Paano nangyari yun? Kung ganun, si Corazon ay bahagi lamang ng aking imahinasyon. Imposible. Dalawa kami ni Epi na nakakita sa kanya. Muling ipinagpatuloy ni Tanggol ang kanyang paglalakad. Maya-maya pa ay nabuhayan siya ng loob nang marinig niya ang malakas na tunog ng tubig. Alam niya ang ingay na yun, lalo na ang tunog ng malakas na pagbagsak ng tubig sa bato. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na tinahak niya ang daan papalapit sa pinanggagalingan ng ingay, habang ang kompas ay hindi niya binibitiwan. Ilang saglit lamang ay narating na niya ang kakaiba at mataas na talon. Merong malalaking bato na sumasambot sa pagbagsak ng tubig mula sa itaas. Halos manigas ang kanyang tuhod nang magtama ang kanilang paningin ng binatang nakatayo sa kanyang harapan. Seryoso ang mukha nito at nakakapanindig ng balahibo ang kulay ng mga mata nito. Kulay asul yun, diretso kung makatingin. Matulis at mataas ang mga tenga nito, halos lumampas sa ulo. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin sa kanya ay ang hawak nito na nagliliwanag na baston. Ano ang kailangan mo? At nararamdaman kong hinahanap mo ko. Kasi po, gusto ko lang mapatunayan kung totoo nga kayo. Kayo po ba ay isang diwata? Ano sa palagay mo, binata? Hindi ka dapat naririto. Bakit mo ginagambala ang kagubatang ito? Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po talagang makakita ng diwata. Hindi ko naman gusto na ginagambala kami sa pananahimik namin. Kasalanan at kalapastanganan sa aming kaharian ang taong pumupunta rito habang dala ang mahiwagang kompas na yan. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, binata. Alam kong may iba pang dahilan kung bakit ka naririto. Hindi maintindihan ni Tanggol
kung paano niya ipapaliwanag ang totoong pakay niya. Alam naman niya na kahit hingin niya sa diwata ang baston nito, ay hindi nito yun ibibigay sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, habang ang paningin ay hindi inaalis sa hawak na baston ng diwata. Kailangan niyang maagaw yun kahit na anong mangyari, dahil ang pagkakataon na masilayan ng diwata ay hindi na kailanman mauulit. Unti-unti siyang lumapit dito, pero nagulat siya nang mauna itong humakbang at lumapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makatingin ng diretso rito. Pamilyar ang hawak mong kompas. Tila ba nakita ko na ang bagay na yan? Kung hindi ako nagkakamali, nanggaling ka na sa talon na to. Tama ba? Hindi po. Nagkakamali po kayo. Hindi pa po ako nakakarating dito. Paano kung hindi na kita palabasin sa kaharian na pinangasan mong pasukin? Isa kang binata na malikot ang imahinasyon. Lahat ay pinakikialaman mo. Wala kang kontento sa kung ano ang meron sa'yo. Patawarin niyo po ako, pero hindi po ako makakapayag na hindi magbunga mga pinaghirapan ko. Hindi nagdalawang isip si Tanggol. Agad niyang inagaw ang hawak na baston ng diwata. Hindi niya tinignan kung ano ang naging reaksyon nito. Bigla niyang itinakbo ang baston nang walang tiyak na pupuntahan. Hindi niya nilingon ang nagulat na diwata. Ang mahalaga ay hawak niya na ngayon ng baston na matagal niya nang pinapangarap na makuha. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang tahakin niya ang daan papalayo sa kinaroroonan ng talon. Ngunit nagtaka si Tanggol. Hindi siya hinabol ng diwata. Naisip niya na baka wala namang kapangyarihan ng baston para habulin pa nito at pag-aksayahan ng panahon upang bawiin. Tumigil siya sa pagtakbo at muling sinulyapan ng kompas. Nakaturo yun sa bahagi ng silangan. Sinundan niya yun at malalaki ang hakbang na binilisan ng pagtakbo. Habol ang hininga ay nagpahinga siya sa ilalim ng puno. Saka lamang niya pinagmasdan ang itsura ng hawak niyang baston. Teka, paano naging isang kahoy lamang to na parang nabubulok na sanga? Pambihira, kaya pala hindi niya ako hinabol eh. Hindi kaya nagpapanggap lang siyang isang diwata? Tanong ni Tanggol sa kanyang sarili habang nakataas ang baston sa ere. Dismayado siyang nakatingin sa kahoy na baston. Saka muling sumulyap sa daan na pinanggalingan niya. Tila nagbago ang itsura ng mga puno. Isang palatandaan na nakalabas na siya sa daigdig ng mga diwata. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tanggol. Muli siyang tumayo at mahigpit na hinawakan ang baston. Naloko na talaga. Nakipag-away pa ako kay Tio Diego para lang sa peking baston na to. Ano nang gagawin ko rito? Sayang naman to kung itatapon ko lang. Ang diwatang yun, manloloko siya. Nagpapanggap lamang siyang diwata. Pero kung nagpapanggap lamang siyang diwata, bakit naman nagbago ang itsura ng lugar na to? Kailangan ko na makaalis dito. Sinubukan ni Tanggol na sundan ang hawak niyang kompas. Ngayon, naniniwala siya na ang kompas na matagal niya ng hawak ay susi sa lagusan papunta sa mundo ng mga diwata at ng mga tao. Habang naglalakad, ay abala pa rin ang isip ni Tanggol sa mga nangyari kanina. Pati na ang hindi paghabol ng diwata sa kanya. Ngunit napatigil siya sa paglalakad nang bigla niyang narinig ang kakaibang huni sa paligid. Sumalubong din ang mabahong singaw ng kagubatan. Tila nabubulok na laman ng hayop. Nasa tapat siya ng malaking puno na halos kasinlaki ng bahayan laki ng mga sanga. Tumingala siya sa itaas ng puno at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang maraming bilog na parang lambat na nakasabit sa puno. Tila isa yung sapot ng gagamba
na halos kasing laki ng tao. Tila isang itlog ng malaking hayop na nakatira sa punong yun. Maya-maya pa ay narinig niya ang kaluskos ng yabag ng mga paa. Papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagtago si Tanggol sa makapal na halaman na malapit sa ugat ng puno. Maigpit ang kapit niya sa kanyang baston habang hinihintay ang paglitaw ng nilalang na papalapit sa bahaging yon. Sige lang mga anak, magpahinga lamang kayo. Nalalapit na ang muli ninyong pagsilang. Kilala niya ang may-ari ng boses na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Si Corazon ang naririnig niyang nagsasalita habang dala ang isang bao na merong baga. Umuusok yon na tila sinasadyang itapat sa mga bilog na bagay na nakasabit sa puno. Magandang maganda si Corazon sa suot nitong kulay pulang bestida. Biglang kinabahan si Tanggol nang biglang lumingon sa paligid si Corazon. Tila nararamdaman nito ang presensya ni Tanggol. Akma na sanang maglalakad si Corazon papunta sa pinagtataguan ni Tanggol nang biglang gumalaw ang bagay na nasa itaas ng puno. Napatingala sa itaas ng puno si Corazon. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi nito nang sabay-sabay na gumalaw ang tila bilog na sapot. Hindi na mapipigilan na muling pagsilang nyo mga anak. Ipaghiganti nyo ang nangyari sa mga magulang ko. Pagsabi ni Corazon ay naglakad ito papalayo sa lugar na yon. Ilang minuto na nagtago si Tanggol sa ugat ng puno. Dala ng kanyang kuryosidad ay naisip niyang akyatin ng puno. Gusto niyang makita kung ano ang mga bagay na gumagalaw sa itaas ng sanga. Bago lumabas sa pinagtataguan si Tanggol, ay nagpalinga-linga muna siya sa kanyang paligid upang masiguradong nakaalis na nga si Corazon. Nakita niya ang malalaking baging na nakabalot sa katawan ng puno ng talisay. Inakyat niya ang puno sa pamamagitan ng mga baging na nakalawit sa mga sanga. Hindi niya binitiwan ang kanyang baston at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nagulat siya dahil mabilis niyang naakyat ang puno. Nakarating kagad siya sa tuktok nito. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang masangsang na singaw ng bilog na sapot na nakasabit sa mga sanga. Binuksan niya ang balat ng sapot gamit ang baston, saka hinawi at sinilip ang laman ng loob nito. Teka, anong bagay na to? Bakit merong mga natutulog na tao? Tila maputla ang balat at balot ng makintab na likido ang katawan. Teka, aba tao nga ito. Bakit may tao sa malasapot na to? Nagulo ang isip ni Tanggol habang hindi inaalis ang paningin sa nilalang na nasa loob ng sapot. Sa una ay inakala niya na mga gagamba lamang yun. Ngunit nagulat siya na tao pala ang laman ng sapot. Tinignan ni Tanggol ang lahat ng mga bilog na sapot na nakasabit sa puno. Halos umabot yun ng 30. Saka lamang naunawaan ni Tanggol na ang mga bagay na nakikita niya na parang sapot ng gagamba ay tinatawag na kuryon o panlabas na balat ng itlog. Kaya nagtataka siya dahil hindi naman paru-paro ang laman ng mga itlog, kundi tao na natutulog. Kailangan malaman to ni Tio Diego. Nabanggit niya to sa akin. Siya lamang ang makapagbibigay linaw sa totoong itsura ng mga itlog na nakasabit sa sanga ng puno. Mabilis na bumaba ng puno si Tanggol. Paglapat ng kanyang paa sa lupa ay agad niyang tinakandaan palabas ng gubat. Habol ang sariling hininga na malalaki ang hakbang papunta sa bahay ni Man Diego. Panay ang lingon niya sa kanyang hulihan ng daan sa pag-aakalang merong nakasunod sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating niya ang bakuran ng kanyang tsuhin.
Diyos ko, marami pong salamat sa tulong nyo at ligtas akong nakauwi sa bahay. Ano kaya ang masasabi ni Tiyo sa hawak kong baston? Isang malakas na paghinga ng malalim ang ginawa ni Tanggol bago siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ngunit nabigla siya sa kanyang nadatnan, si Epi, balot ng kumot. Nakahiga sa gitna ng sala, nanginginig ang katawan habang si Mang Diego hawak ang lusang plato. Sinisindihan ang likod ng plato gamit ang itim na kandila. Agad na napalapit si Tanggol sa tabi ni Epi. Chong, ano po nangyayari sa kaibigan ko? Patingin ko, dinamitan siya ng itim na mahika ng babaeng iniligtas nyo sa bundok. Kailangan matanggal ang bakas ng kamay ng babaeng gumagambala sa kaibigan mo. Teka, sandali lang po, Chong. Kanina lang po nang umalis ako, ayos pa siya. Nagkakamali ka. Kaninang umaga masama na ang pakiramdam niya, kaya tanghali na siyang bumangon. Pagmasdan mo mga sugat sa kanyang katawan, nagtutubig-tubig na parang paltos o mula sa paso ng apoy. Pinagmasdan muna ni Tanggol ang nanginginig niyang kaibigan. Tinanggal niya ang kumot na nakabalot sa katawan ni Epi. Halos manlumo siya nang makitang tadtad nga ng sugat ang katawan ng kanyang kaibigan. Chong, bakit po ito nangyayari sa kaibigan ko? Dahil matigas ang ulo nyo. Binalaan ko na kayo, di ba? Pero makulit ka. Ang gusto mo ang nasusunod. Sa oras na merong mangyaring masama sa kaibigan mo, walang ibang dapat nasisihin kundi ikaw. Pinairal mo ang katigasan ng ulo mo eh. Hindi ka nakinig sa akin. Kaya sige, pagmasdan mo ngayon ang itsura ng balat ng kaibigan mo. Pagmasdan mo. Si Corazon, siya po may gawa nito sa kaibigan ko. Kung totoong may nakilala kayong Corazon ang pangalan, natitiyak ko na hindi siya totoong namatay noon sa pagtugis ng taong bayan. Siya ang sinaunang aswang na pumapatay sa mga kalalakihang nagroronda noon sa gubat. Isa siyang reyna ng mga aswang na sigbin. Kung hindi ako nagkakamali, bumalik siya para magiganti. Hindi po siya magtatagumpay dahil hawak ko na ang baston ng diwata. Tanggol, ano na naman ba ang kalokohan na sinasabi mo? Hawak ko po ang baston ng diwatang nakita ko sa Maywagang Talon. Totoo ba yung sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin, yan ang dahilan kung bakit gusto mong bumalik sa gubat, ganun ba? Opo, Chong. At ngayong nakuha ko na to, pwede na akong bumalik sa Maynila. At kapag inatake kami ng mga aswang para kunin ang kaibigan ko, gagamitin ko to laban sa kanila. Sa tingin mo ba, ganun lang kadaling magawa ang sinasabi mo? Pagkatapos mong guluhin ang katahimikan ng gubat? Ano pong ibig niyo pong sabihin, Chong? Kapalit ng ginawa mo, ang muling pag-aasik ng lagim ng mga nilalang na matagal nang natutulog sa kagubatan. Pagmasdan mo ang kaibigan mo, buhay niyang nakataya sa lahat ng kapalit ng ginawa mo. Pagkatapos aasta ka na parang walang nangyari. Naisip mo ba na dahil sa'yo, kaya nanganganib ang buhay ng kaibigan mo ngayon? Sa oras na mailayo mo siya sa baryong to, tuluyan na siyang hindi magigising. Kamatayan ang magiging kapalit. Pero hindi po yun ang gusto kong mangyari, Chong. Baston lang po ang kinuha ko. Huli na, Tanggol. Huli na. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Dahil sa oras na mahawakan mo ang baston, oras na rin yon ng muling paggising ng mga natutulog na kampon ng kadiliman. Nangihinang napaupo si Tanggol sa tabi ng kanyang kaibigan. Napansin niyang nanginginig ang katawan nito dahil sa lamig. Mataas ang lagdat at naninigas ang panga. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata dahil sa awa. Punong-puno ng pagsisisi ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Sa isip niya, kasalanan niya kung bakit napahamak ang matalik niyang kaibigan na si Epi. Tanggol, sabihin mo, ano ang mga nakita mo sa gubat? Chong, tama pa bang pag-usapan kung ano ang mga nakita ko sa gubat? Hindi na po mahalaga yun. Napahamak na po ang kaibigan ko dahil sa akin. Ang mga nakita mo sa kagubatan ay may kaugnayan sa sakit ng iyong kaibigan. Si Epi ay nasa ilalim ng kapangyarihang hipnotismo ng isang babaylan na aswang.
Meron dugon diwata si Corazon. Kaya ang makakapatay rin sa kanya ay ang mahiwagang baston na nakuha mo. Buhay mo ang magiging kapalit sa oras na mabigukan talunin siya, habang buhay kang makukulong sa mundo ni Corazon. Talaga po bang ganun kalala ang nagawa kong pagkakamali, Chong? Ikinalulungkot kong sabihin, Tanggol. Oo, lubhang malala talaga ang ginawa mong ito. Kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, halika. Sumama ka sa akin. Tamang-tama, malapit ng dumilim ang paligid at lilitaw ang bilog na buwan. Makikita mo ang totoong itsura ng paru-paro sa labas. Halika, sumunod ka sa akin. Ang mga bagay na nakita ko pong nakasabit sa puno ng talisay, Chong. Para silang itlog ng paru-paro. Ano pong klaseng nilalang sila, Chong? Sila ang mga buhay na sigbin na itinuturing na anak ni Corazon. Pinagkaitan ng anak ang sinaunang aswang na si Corazon. Ang ginagawa niya ay gumagamit siya ng pulang maika para sa kanyang alagad na itinuturing niyang mga anak. Kung ano ang cycle ng pagbabagong anyo ng isang paru-paro, ay ganun din ang mangyayari sa mga bagay na nakita mong nakasabit sa puno ng talisay. At sa oras na magpalit na sila ng anyo, maaamoy nila ang kinaroroonan ng baston. Kung ganun, posible pong nasa panganib na rin po ang buhay niyo at ng mga tao rito? Oo, ganun nga. At ganun kalala ang nagawa mong pagkakamali. Kung nakinig ka lang sana sa akin at nanatili sa Maynila, hindi mangyayari to. Hindi po ako makakapayag na merong mamatay ng dahil sa akin. Hindi ako makakapayag. Hindi mo hawak ang buhay ng mga tao. Ito ang magsisilbing aral sa'yo na ang katigasan ng ulo ay hindi palaging pinapairal. Kaya harapin mo ang kapalit ng mga nagawa mong kasalanan. Dahan-dahan silang naglakad sa kinaroroonan ng hawla na pang-ibon. Nakita nilang hindi na napapakali ang paru-parong nasa loob ng kulungan. Parang gusto na nitong umalis. Pagsikat ng bilog na buwan, huwag mong alisin ang paningin mo sa loob ng kulungan. Panoorin mo kung paanong magpalit ng anyo ang paru-paro na merong lahi ng sigbin. Hanggang sa dumilim na nga ang kalangitan. Lumamig ang simoy ng hangin. Ang ingay sa kulungan ng paru-paro ay mas dumalas dahil sa bumabanggang pakpak nito sa kulungan. Mahigpit naman ang hawak ni Tanggol sa kanyang baston. Lumitaw ang malakas na liwanag mula sa hawak niyang sandata at ang nilalang sa loob ng hawla ay unti-unting bumilis ang paggalaw. Kasabay ng paglitaw ng bilog na buwan sa langit, nagbago rin ang anyo ng paru-paro. Isang nilalang na may pakpak na malapad at itim, walang kislap na kulay kundi anino lamang. Sa una ay parang isang pangkaraniwang paru-paro, ngunit sa paglipat nila ay mababakas ang anyo nito, nakahawig ng isang sigbin. Baluktot ang katawan, mahaba ang mga paa, at ang mata ay tila nagbabagang apoy. Dumi pa ang pakpak ng paru-paro, habang ang katawan ay nabuo na. Isang halimaw ang nalantad sa kanilang paningin. Sa pag-angil nito, lumitaw ang malalagaring mga ngipin. Chong! Ano to? Anong klaseng nilalang yan? Sila ang sinasabi kong kampo ng kadiliman. Maganda sila bilang anyo na paru-paro. Pero ang totoo, nakatago ang isang mabangis na anyo ng isang halimaw. Humanda ka dahil magagawa na niyang masira ang kulungan. Unti-unting lumaki ang katawan ng paru-paro sa loob ng kulungan. Halos kasinlaki ng tao. Nasira ang harang at lumabas ang nakakatakot na nilalang. Galit na galit itong umaangil. Tumutulo ang malapot na kulay itim nitong laway. Umalingasaw ang masangsang na amoy sa paligid. Diretso ang pag-atake nito sa kinaroroonan ni Tanggol. Maigpit niyang hinawakan ng baston at ipinalo niya yon sa katawan ng halimaw. Ang mga taong nakarinig ng nakakatakot na pag-angil ay agad
na nagsara ng mga pintuan at bintana. Takot na umiiyak ang mga tao sa paglabas ng nilalang. Muli niyang ipinalo ang baston sa ulo ng nagwawalang aswang. Pasadsad na bumagsak sa lupa ang nilalang. Sabay lapit ni Tanggol at muli niya itong pinalo sa katawan. Umaangil itong hinahawakan ng katawan na tinatamaan ng kanyang baston. Sa isang iglap, nasunog ang katawan nito. Si Mang Diego na nanood sa kanyang ginawa ay bumakas ang matinding takot at pag-aalala. Lumabas rin si Aling Mercy na nanginginig sa takot. Tila nahiya siya sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Mahigpit ang kanyang hawak sa sandata nang siya ay pumasok sa loob ng kanilang bahay. Chong, bakit hindi niyo po sa akin ipinagtapat ng maayos ang katotohanan sa gubat? Sinasabi mo ba ngayon na kasalanan ko pa? Kung bakit hindi ko sinabi sa iyo ang katotohanan? Opo, dahil kung sinabi niyo po ang totoo, hindi ko po papangasan na kunin ang baston. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Tanggol, para lamang may pagbalingan ka ng sisi. Ilang beses kitang pinigilan, pero nagalit ka pa, di ba? Dahil ang gusto mo, ikaw ang masunod. Naramdaman ni Tanggol ang pagbangon ni Epi. Inalis nito ang kumot sa katawan, kaya nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang kaibigan. Tumayo ito at naglakad na tila wala sa sarili. Epi! Epi, sandali! Saan ka pupunta? Epi! Hindi kanya maririnig. Ang tinig na naririnig niya ay ang boses ni Corazon. Tong, ano pong gagawin ko? Hahayaan ko na lang ba siyang maglakad ng tulog? Sundan mo siya. Patunayan mo na kaya mong lumaban sa mga alagad ni Corazon. Kahit igapos pa natin si Epi, siya lang ang mahihirapan at masasaktan. Maililigtas mo lamang siya kapag patay na ang reyna ng mga sigbin na paro-paro. Saka lamang naramdaman ni Tanggol ang bigat ng kanyang kalooban. Nagbunga ang pagkakamali niya at hindi niya alam kung paano pa siya makakatakas sa ganung pagsubok. Hindi niya hahayaan na mapahamak ang kaibigan niyang si Epi. Kaya kahit nababalot ng takot ang kanyang dibdib, tahimik niyang sinundan si Epi. Alam niya kung saan ito papunta. Ngunit paglabas pa lang nila sa bahay, ay bigla na silang sinalakay ng mga aswang na sigbin. Lumipad ang mga ito. Ang iba naman ay sinisira na ang bubong ng bahay ni Mang Diego. Lumabas ng bahay si Mang Diego, dala ang itak, habang si Aling Mercy naman ay mabilis na nagsaboy ng asin sa palibot ng bahay. Si Epi, diretso ang paglalakad, papasok sa kakahuyan. Tuluyan nang nawala sa kanyang paningin ang kaibigan dahil sinalakay na sila ng maraming aswang. Gamit ang baston ay paulit-ulit niyang iwinasiwas ang kanyang armas sa ere. Tinamaan ng lahat ng mga nilalang na umatake sa kanilang kinaroroonan. Pasadsad na bumagsak sa lupa ang mga tinamaan ng kanyang baston habang nagkikikisay ang katawan. Si Mang Diego naman ang tagahatol sa pamamagitan ng paglaslas nito sa leeg ng mga aswang. Pagtingala ni Tanggol sa langit, halos dumilim ang paligid. Natakluban ng lumilipad na mga aswang na paru-paro ang maliwanag na sikat ng buwan at sabay-sabay na bumulusok ng lipad papunta sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman ni Tanggol ang paggapang ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Bumalot ang malakas na liwanag sa kanyang braso. Paghampas niya sa ere, tinamaan ng mga nilalang at nasunog ang katawan ng mga ito. Sumama ang kanilang abo sa hangin hanggang sa bumalot ang katahimikan sa paligid. Namatay ang mga nilalang na sumugod sa kanilang bahay. Tanggol, sige na! Ako nang bahala rito! Sundan mo na si Epi! Nasa panganib siya! Bilisan mo! Ibabalik ko po rito ang kaibigan ko. Patawarin niyo po ako, Chong.
sa lahat po ng mga nagawa ko. Napatungo si Tanggol upang itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kompas na magtuturo sa kanya kung nasaan ang kanyang kaibigan. Saka nagsalita na parang kinakausap ang kompas. Hanapin mo ang kinaroroonan ng kaibigan ko. May wagang kompas. Umikot ng mabilis ang karayom sa loob ng kompas. Kaya naman, tinahak niya ang daan kung saan siya nito itinuro. Halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa, papunta sa kagubatan. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala sa kanyang kaibigan. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin ng kaibigan ko. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po ito ginusto. Gabayan niyo po ako sa gagawin kong pakikipaglaban at pagliligtas sa kaibigan ko. Habang tumatakbo, ay walang tigil sa pag-usal ng panalangin si Tanggol. Tiyak siya na ang daan na kanyang tinatak ay ang landas papunta sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay narinig niya ang mababang pagaspas ng pakpak ng mga aswang. Lumamig ang simoy ng hangin dahil sa malakas na pagkampay ng lipad ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Pasadsad na tumigil sa pagtakbo si Tanggol nang mula sa unahan ng kanyang daan, tumambad ang nakakatakot na anyo ng mga kalaban. Mukhang halimaw na may anyong paru-paro. Mga nakangising umaangil na tila natatakam sa kanyang dugo at laman. Itinutok ni Tanggol ang hawak niyang baston sa mga ito. Sinalubong niya ang pagsugod ng mga aswang na nakatiklop ang mga pakpak. Bawat palo niya sa ere ay tinatamaan ng mga aswang sa katawan. Ang iba naman na naunang sumugod ay bumulugta sa lupa at nasunog ang katawan. Samantalang ang mga natitira ay muling lumipad papalayo sa kanya. Kaya naman, mabilis din ang kanyang takbo papunta sa kanyang kaibigan. Bago pa man makarating si Tanggol sa kuta ng mga aswang, ay hinarangan na siya ng mga nilalang na nakalaban niya kanina. Tinamaan siya ng kalmot ng mga ito sa kanyang dibdib at likod. Pasadsad siya na bumagsak sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan habang ang sugat ay tila asido na unti-unting sumusunog sa kanyang laman. Lumapit ng dahan-dahan ang mga aswang. Akma na sana siyang pagtutulungan ng mga ito para patayin. Biglang dumating ang isang matandang lalaki. Nakilala niya ito dahil sa itsura ng damit. Lolo Usok! Lolo Usok! Tulungan mo ako! May laso ng kanilang kalmot at unti-unti kang manghihina. Dinampot ni Lolo Usok ang baston sa lupa. Nakita niyang nakipaglaban ng matanda sa mga aswang na umatake sa kanya. Kasunod ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Ngunit bago siya mawalan ng malay, ay naramdaman niyang pinalo siya ng matanda sa katawan gamit ang baston, kasabay ng pagdidilim ng kanyang paningin. Nagising ang natutulog na diwa ni Tanggol sa malakas na hangin na tumatama sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niyang wala siyang suot na pang-itaas na damit, ngunit may benda ang kanyang dibdib. Merong mga dahon na nakadikit sa kanyang mga sugat. Mabuti na lang at nakita kita sa gubat. Hinampas kita ng baston upang makatulog ka at mapigilan ang pagdaloy ng lason sa dugo mo. Bakit ka ba sumugod na mag-isa? Lolo Usok, ano po bang ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat na tanungin ko ng ganyan. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka ba nag-iisip? Palagi mong pinapairal ang padalos-dalos mong desisyon. Muntik ka nang mamatay sa kamay ng mga sigbin na paru-paro. Naisip mo ba ang magiging panganib kung nakuha ka nila at ang baston ng diwata? Pambihira talaga, oo.
Masyado kayo mapusok sa pagsugod. Wala namang kakayahan. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa baston ng diwata, Lolo Usok? Nung hindi ko malalaman, wala namang baston sa baryong ito na may taglay na ganyang kapangyarihan. Hindi mo nga alam kung paano yan gagamitin eh. Sige na, bumangon ka na riyan. Ang kaibigan ko po, biyag po siya ni Corazon. Alam ko, at dahil yon sa katigasan ng ulo mo. Bakit po ba lahat na lamang kayo ay sinasabing kasalanan ko? Bakit hindi ba totoo? Tanggapin mong kasalanan mo kung bakit napahamak ang kaibigan mo. Hindi nakasagot si Tanggol sa sinabing yun ni Lolo Usok dahil aminado siya na kasalanan nga niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa matigas na bato. Saka lamang niya napansin na nawala na ang mga sugat sa kanyang katawan. Naiintindihan naman ni Lolo Usok kung ano ang ibig sabihin ng tingin ni Tanggol. May kakayahan ng baston na magpagaling ng sugat na nilikha ng aswang. Kaya nga pinag-aagawan ng baston. Gamitin mo ito para iligtas ang kaibigan mo. Ngayon ka kumilos para bumawi sa nagawa mong kasalanan dahil napahamak ang kaibigan mo nang dahil sa iyo. Heto ang baston. Gamitin mo laban sa reyna ng mga aswang na Sigbin. Nanginginig ang kamay na tinanggap ni Tanggol ang baston ng diwata. Alam niyang hindi na niya matatakasan ang nakatakda. Tumayo siya at nang lumapat ang baston sa kanyang mga kamay, ay tila nagkaroon siya ng kakaibang lakas na bumalot sa kanyang katawan. Saka lamang niya napansin na nasa gilid sila ng ilog. Hindi na kita masasamaan sa laban mo, Tanggol. Haharapin mo ng mag-isa ang mga halimaw na muling bumalik para ubusin ang mga tao sa baryo. Tumayo ang matanda at iniwan siyang natitigilan. Muli niyang sinulyapan ang kanyang kompas. Bumulong siya at sinundan ang pagturo ng karayom sa loob nun. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang mga paa na mabilis niyang tinakandaan papunta sa kinaroroonan ng malaking puno ng talisay. Maliwanag ang sikat ng buwan, kung kaya maliwanag din niyang nakikita ang daan. Pagkarating niya sa lugar na pinuntahan niya, ay wala na ang mga kuryon na nakasabit sa sanga ng puno. Indikasyon na nagising na ang mga halimaw. Ang nandoon na lamang ay si Epi. Umaangil ito na parabang nauulol na aso. Tumutulo ang laway nito at tila nawawala sa sarili. Epi! Epi, ako to ang kaibigan mo! Epi! Si Tanggol to! Halika, Epi, lumapit ka! Aalis na tayo sa lugar na to! Tara na, Epi! Hindi mo na makukuha ang kaibigan mo, Tanggol. Nakasapi na ako sa katawan niya. Hindi ka na mananalo sa akin. Corazon? Corazon! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Kinuha ko lang ang kaibigan mo para gamitin sa paggawa ko ng halimaw na papatay sa'yo. Talaga bang wala ka naaalala? Anong ibig mo sabihin? Tinugis ng mga tao ang pamilya ko. Muntik ako mamatay dahil sa'yo. Dahil sa Chino na naging kaibigan mo, na balak kaming pag-aralan. Ikaw ang nagturo sa amin, di ba? Pagkatapos kitang iligtas, talaga bang wala ka naaalala? Ako ang batang kalaro mo. Taksil ka! Isa kang traitor! Traitor! Kalokohan ang sinasabi mo. Wala akong naaalala na iniligtas mo ko. Muntik kang malunod sa talon at kinuha ka ng mga diwata. Iniligtas kita mula sa pagkakalunod. Akala ko, kapag nagkunwari ako nalulunod at iniligtas mo ako, ay maaalala mo na ako. Yung pala ay hindi. Sana pala, pinatay na kita. Hindi ka pala siyahan. Kinuha mo pa ang baston para gamitin laban sa akin. Alam mo ba nang dahil sa'yo, nawalan ako ng pamilya? Patawarin mo ko, Corazon. Pero hindi ko alam ang nangyari noon. Masyado pa akong bata noon. Kaya nakikiusap ako sa'yo.
Ibalik mo na sa akin ang kaibigan ko. Ibalik mo na siya. Wala naman siyang kasalanan sa iyo eh. Huli na. Amoy na ng mga alagad ko ang katawan niya. At hindi ko naaalisin ang pulang mahika sa katawan ni Epi para ako naman ang mabuhay sa pagkatao at katawan niya. Corazon, kung may nagawa man akong pagkakamali, patawarin mo na ako. Hindi kita mapapatawad. Hayop ka! Kung hindi mo siya may babalik sa akin, mapipilitan akong saktan ka. Hindi mo ko masasaktan, Gonggong. Dahil sa oras na pinalo mo ang katawan ng kaibigan mo, siya ang masasaktan at mamamatay. Kaya malaya akong patayin ka. Panahon na para ako naman ang magparusa sa'yo. Ginulo mo ang tahimik namin pamumuhay. Kaya lintik lamang ang walang ganti. Mula sa himpapawid, bumaba ang mga alagad nito. Sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan ni Tanggol. Inatake siya ng mga ito ng kalmot at kagat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit lahat ng yun ay nagawa niyang maiwasan. Kumilos siya na parang isang hangin sa bilis. Hindi siya mahawakan ng mga ito habang ang liwanag ng baston ay bumalot na sa kanyang buong katawan. Isang malalakas na pagpalo sa lupa ang ginawa niya. Bumagsak ang mga aswang nang tamaan ng mga ito ng malakas na liwanag na nanggagaling sa baston ng diwata. Nasunog ang mga ito at sumama sa hangin ang kanilang mga abo. Pagharap niya ay lumipad ang isang sigbin na paru-paro. Dinagit siya nito sa kanyang balikat. Bumaon ang matulis nitong kuko sa kanyang laman. Gumuhit ang sakit. Ramdam na ramdam niya. Umagos ang dugo sa kanyang dibdib. Pinalo niya ng baston ng aswang. Nakabitiw ang halimaw sa kanyang balikat. Kasabay niya itong bumagsak sa lupa. Nasunog din ang katawan nito. Hinampas niya ang kanyang sarili ng baston para mawala ang sugat niya sa kanyang balikat. Kagaya ng ginawa sa kanya ni Lolo Usok. Napansin ni Tanggol na naghilom ang kanyang mga sugat. Hindi pa man siya nakakabawi ng lakas, tinamaan siya ng suntok sa muka mula sa kamao ni Epi. Epi! Ano ba, gumising ka? Labanan mo ang pulang mahika ni Corazon. Nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan. Epi! Paglabanan mo! Kaya mo yan! Paulit-ulit na tinawag ni Tanggol ang pangalan ng kaibigan niyang si Epi. Bigla nitong nahawakan ang tenga nito. Tila nagtatalo ang kalooban ng kanyang kaibigan at ang kapangyarihan ni Corazon. Naiisip ni Tanggol na hampasin ng baston si Epi. Umaasa siyang mawawala ang sapi ni Corazon sa katawan ng kaibigan niyang si Epi kapag pinalo niya ito ng baston. Pinagmasdan niya ang baston habang namimilipit sa sakit ng tenga si Epi. Epi! Patawarin mo ako! Patawad sa gagawin kong to! Inipon ni Tanggol ang lahat ng enerhiya mula sa kanyang sandata. Saka hinintay na bumalot sa kanyang katawan ang malaapoy na liwanag ng kanyang baston na galing sa diwata. Isang malaking desisyon ang ginawa niya. Binaliktad niya ang baston. Imbis na dulo ang ipinalo niya sa katawan ni Epi, ang mismong hawakan ng baston ang ipinalo niya sa katawan nito. Pagtama ng baston sa katawan ni Epi, sumabog ang kulay pulang usok. Pati ang mga aswang na natitira ay nadamay sa liwanag na lumabas mula roon. At bumagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang mga katawan na bumubula pa ang mga bibig at sumusuka ng dugo. Habang si Corazon naman ay kusang humiwalay sa katawan ni Epi. Tila may malakas na puwersang tumama sa katawan ni Corazon, kaya nakawala si Epi sa pulang mahika ng reyna ng mga sigbin. Si Epi na bumagsak sa damuhan
habang walang malay, at si Corazon naman ay hindi makapaniwalang natanggal ni Tanggol ang pulang mahika na inilagay nito sa kaibigan niyang si Epi. Hindi maaari! Paanong nangyari yon? Anong ginawa mo? Simple lang. Nakalimutan mo na ba ang kasabihan? Huwag kang magnanakaw ng hindi mo pag-aari at huwag mong kukunin ng hindi sayo. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo makukuha ang katawan ng kaibigan ko. Hindi mo magagamit ang katawan niya sa pag-aasik mo ng lagim. Demonyo ka! Hindi ako magkakaganito kung hindi ka nakialam. Kung hinayaan mo kaming mabuhay, hindi ako magiging masama. Nagkakamali ka, Corazon. Huwag mong isisi sa iba ang pagiging masama mo. Ang pagiging masama, pinili mo yan. Lahat tayo ay may landas na tinatahak. May karapatan tayong pumili sa kung anong magiging tayo. Isa na kayong aswang bago niyo pa ako nakilala. Kaya huwag kayong maghanap ng taong pagtatambakan niyo ng sisi. Dahil kayo ang pumili niyan, hindi ako. Kaya naman, panahon na para pigilan ka sa pag-aasik mo ng lagim. Sa isang iglap ay tumubo ang pakpak ni Corazon. Umangat ang paa nito sa lupa at pabulusok na binangga siya nito gamit ang ulo. Tumama ang ulo nito sa kanyang tiyan. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Gumuhit ang kirot sa kanyang tiyan. Bigla niyang naalala ang lakas ng kanyang baston. Isang malakas na pagpalo sa lupa ang kanyang ginawa. Yumanig ang buong paligid at ang puno na ginamit ni Corazon sa paglikha ng aswang ay nabuwal. Bumagsak yun sa nakatayong si Corazon. Naipit ito habang nagpupumilit kumawala sa malaking katawan ng puno. Sa kanya nilapitan si Corazon. Hinampas niya ito ng baston sa muka at kamay. Umangil itong namimilipit dahil sa labis na sakit. Tumirik ang mga mata nito at lumabas ang dugo sa mga mata, ilong, bibig at maging sa mga tenga nito. Ang pakpak ay kusang natunaw dahil sa apoy hanggang sa tuluyan nitong naglaho at sumama ang abo sa hangin. Naluluwang napaluhod si Tanggol sa harap ng puno na bumagsak. Umagos ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Diyos ko, hindi ko po gustong pumatay ng mga nilalang na katulad ni Corazon. Kung may nagawa man po akong kasalanan sa kanya at kaya siya naging masama, patawarin niyo po ako. Ngunit ang kanyang kasamaan ay dapat nang tapusin. Sana, Panginoon, ay wala nang kagaya niyang mabuhay sa mundo para pumatay ng mga tao at gawing pagkain. At ako naman, bilang taong mahilig gumala at maghanap ng kung ano-anong bagay sa gubat, natuto na po ako sa mga nangyaring ito. Panginoon, patawarin niyo po ako. Naramdaman ni Tanggol ang malamig na kamay ni Epi sa kanyang balikat. Dumating na rin si Lolo Usok. Lumapit ito sa kanya at pinagmasdan ang nangyayari sa paligid. Tumayo si Tanggol. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Lolo Usok, talaga po bang kasalanan ko kung bakit naging masama si Corazon? Sabihin niyo po sa akin, kasalanan ko ba talaga? Hindi, Tanggol. Ang tanging naging kasalanan mo ay ginambala mo ang pananahimik nila. Subalit, wala pa rin silang karapatang mabuhay dahil sa pagiging kampo nila ng kadiliman. Hindi na magbabago kung ano ang nakatakdang mangyari sa buhay nila. Salamat, Tol. Tanggol. Tunay kitang kaibigan. Iniligtas mo ko habang ang pakiramdam ko ay natutulog lang ako. Narinig ko ang boses mo, kaya siguro nakawala ako sa kapangyarihan ni Corazon eh. Salamat dahil sa ginawa mo, napatunayan kong mabuti ka talagang kaibigan. Salamat, Epi. Akala ko mapapahama ka na ng dahil sa akin eh. Kung minsan talaga, kailangan mo muna magkamali bago ka matuto sa buhay. Teka,
Ano palang plano mo sa baston? Ibabalik ko na to sa diwatang inagawan ko ng baston. Tapos, hihingi ako ng tawad sa kanya. Hindi na kailangan. Sapagkat napatawad ka na niya. Hindi ba't sinadya niyang ipakuha sa iyo ang baston? Hindi ka niya hinabol, di ba? Dahil ikaw talaga ang nakatakdang gagamit sa baston ng Diwata. Teka, paano niyo po nasabi ang mga bagay na yan eh? Wala naman po kayo sa lugar kung saan ko po nakita ang Diwata. Ngumiti si Lolo Usok at lumapit sa kanya. Itinaas ng matanda ang kamay nito at dumikit ang baston sa palad nito. Kasabay ng pagbalot ng malakas na liwanag sa katawan ng matanda, lumitaw ang anyo ng isang diwata, ang lalaking inagawan niya ng baston. Gulat na gulat sina Epi at Tanggol sa pagbabago ng anyo ni Lolo Usok. Sa una pa lang, ay alam ko na kung ano ang pakay mo, Tanggol. At hindi ka sumuko. Ikaw ang pinili kong papatay sa pinakapinuno ng aswang na sigbin na paru-paro. Idagdag pa ang ipinakita ninyong kabaitan nang makita niyo ko sa gilid ng kalsada. Pumasa ka sa pagsubok ko, Tanggol. Maayos mong nagampanan ang misyon. Ikaw ay nagtagumpay. Hindi po ako makapaniwala na ikaw pala ang matandang si Lolo Usok. Oo naman. Kailangan ng pagsubok upang malaman kung ang pagkakalooban ng baston ay karapat-dapat. Hindi ka ba nagtaka na kung hinabol kita at pinarusahan ay marahil wala ka na ngayon? Husa kong ipinagkaloob sa iyo ang baston dahil alam ko ang baston din na magpapabago sa ugali mong padalos-dalos sa pagdidesisyon. Sana ay marami kang natutunan sa nangyari sa iyo. Kaya naman, salamat sa iyo, Tanggol. Maibabalik na ang katahimikan ng kagubatang ito. Paalam na. Oras na para magpahinga. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Itinaas ng diwata ang baston sa ere at tuluyan na itong naglaho sa kanilang paningin. Si Epi, na hindi makapaniwala sa mga natuklasan, ay matagal na nakabawi sa pagkabigla. Inakbayan niya ang kanyang kaibigan at masayang hinila para maglakad pabalik sa bahay ng tiyuhin niya na si Mang Diego. Tinahak nila ang daan pauwi sa bahay ng kanyang tiyo, kasabay ng pagsilip ng araw sa langit. Masaya nilang tinakbo ang makitid na daan papalayo sa bundok ng Dakiling. Dala ang mahalagang aral na natutunan ni Tanggol. Pagkalipas ng ilang minuto, narating nila ang bahay ni Mang Diego. Nakita nilang naghihintay ang kanyang tiyo at ang kanyang mga magulang. Sinundo siya ng kanyang ama at ina, kasama ang mga magulang ni Epi. Labis ang tuwa ni Mang Diego na nakabalik sila ng ligtas. Pagkatapos ay nagpaalam na sila kay Mang Diego. Sakay ng jeep ay muling bumalik ang magkaibigan sa Maynila. Magmula ng araw na yon ay hindi na sinubukan ng magkaibigan ang gumala. Nakontento sila sa tanawin na makikita sa Maynila. Sa kwentong inyong napakinggan na tungkol sa magkaibigang Epi at Tanggol, hindi lamang ang pagiging magkaibigan ang sinukat, kundi ang mga pangako na walang iwanan. Ipinakita rin sa kwento na ang tiwala sa sarili at paghingi ng tawad ay mabisang sandata laban sa kasamaan. Hindi maganda ang padalos-dalos kong magdesisyon. Maling idaan ang lahat sa tapang at hindi pag-iisip ng tama. Kaya magdudulot ng kapahamakan sa iba. Tunay na ang pagiging mausisa ng isang tao ay merong hangganan. Makakamit niya ang katahimikan kung makokontento siya sa kung ano lamang ang meron siya.